Bago tayo mag-umpisa mga kababayan ha, mayroon po sana tayong ipapanood sa inyo na video ni Erwin Tulfo. Eto yung kasagsagan mga kababayan na di umano binantaan daw ni Sara Duterte na titikluin daw niya si Bangag, si Admiral at si Tamba. Nag-privilege speech mga kababayan itong si Erwin Tulfo in support kay Tambaluslos mga kababayan. Hindi nga ito binalita sa media kung hindi pa natin nahalungkat mga kababayan doon sa doon sa kanilang live ay hindi natin ito makikita. Akala siguro ni Tulfo nakakalimutan natin itong sinabi niya. Dahil ngayon mga kababayan, lumalabas sa ito si Tulfo na bubudol lang pala. Maagang nabulok si Erwin Tulfo mga kababayan Naging miyembro na rin siguro ng Budol Gang. Panoorin niyo po ha. Clearly see ha. Malinaw pa sa sikat ng araw. Diversion of attention away from the mounting evidence of fund misuse. Sa kasagsagan ito mga kababayan, nung di umano, binantaan daw ni Sara Duterte ang tatlong bugok mga kababayan. Si Bangag, si Admiral at saka si Tamba. Diversion lang daw yun mga kababayan ng atensyon sa mounting evidence ha, gabundok na ebidensya sa fund misuse. Sino sinasabihan mo niyan, Tulfo? Under the office of the Vice President. Si Sara, mga kababayan. Hinusgahan na niya si Sara Duterte. Mounting evidence of fund misuse. Talaga lang ha? In the Department of Education. Sa OVP at sa Department of Education. Tapos anong sabi ni Tulfo ngayon mga kababayan? Hugas kamay Nambudol mga kababayan. Dahil hindi niya pinirmahan mga kababayan ang impeachment laban kay VP Sara dahil ayaw daw niyang manghusga. Tapos kasasabi lang niya mga kababayan na mounting evidence of fund misuse. Pero may catch siya mga kababayan. Magkikita na lang daw sila sa Senado. Dahil top contender lo siya mga kababayan yan talaga ang kanyang sinabi Top contender sa mga posibleng uupong senador. Top ha, number 1 daw contender na siyang huhusga at mag-aaktang judge sa impeachment ni VP Sara. Binubudol tayo mga kababayan para at least makahila pa rin siya ng mga Duterte supporters na buboto sa kanya. Pero no. Alam na namin ang boto mo, Erwin Tulfo, dahil bukod sa linya ka ng Bagoong Pilipinas, mayroon kaming ebidensya sa'yo. Etong video mga kababayan. Anong sabi ni Tulfo? Sa mga nagtatanong kung bakit hindi ako pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte kahapon. Hindi ako pumirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte dahil iniiwasan ko pong magkaroon ng bahid ang aking paghuhusga. Wow! Para hindi daw mabahira na kanyang paghuhusga mga kababayan sa impeachment trial sakaling manalo daw siyang senador at magiging senator judge daw siya mga kababayan. And as a top contender, I may be among the senators tasked with judging the said impeachment complaint. Taray, assuming panalong-panalo na siguro siya sa kanyang tingin mga kababayan. Pero kung magkakaisa mga kababayan, ma-inform lang ang lahat ng Duterte supporters nabudol itong si Tulfo at isa itong hudas mga kababayan na siguradong ipapa-impeach niya si Sara Duterte kung nandun na siya sa Senado at pwede pa rin hindi yan manalo mga kababayan. Top contender ba kamo? Continue. Ito yung pagtutuunan natin ng pansin sakaling maging senador judge tayo. Wow! Magbibigay ng tamang hatol! Tamang hatol? A diversion of attention away from the mounting evidence of fund misuse. Wow! Wala pa daw siyang hatol mga kababayan ha. Wala pa yung hatol si Tulfo niyan mga kababayan ha. Paano na lang kung hahatol na siya? Mas malala pang sasabihin niya. Gabundok na ebidensya sa fund misuse. Gayon pa man habang wala pa tayo sa pagkakataong iyon, patuloy po tayo sa ating laban para maayos ang buhay ng mga Pilipino. Dating chismoso mga kababayan Parang chismoso lang ito sa kalye kung gumagawa ng kanyang programa mga kababayan naging senador na. At patuloy ang ating trabaho at pagiging kakampi ng mga mang-aapi. Hindi, ang sabi niya kakampi ng inaapi. Diyos mio. Tapos kumampi sa mga mang-aapi mga kababayan na Tambaluslos. Naging tuta na ito ni Tamba mga kababayan Ismayado tayo dito kay Tulfo Sunod-sunuran kay Tambaluslos mga kababayan. Tapos kinakalaban ang mga Duterte, lalong-lalo na si Sara. Ngayon, nang bubudol pa na hindi daw siya bumoto dahil paparating ang eleksyon Takot mawala ng boto mga kababayan. Actually, yan ang dahilan mga kababayan kung bakit later on nila ang impeachment. Dahil ang mas apektado mga kababayan dito sa impeachment ay yung mga senador.
Lalong-lalo na sa INC, nationwide. Millions ang mawawala sa kanila. Kaya, after election na, continue tayo dito kay Tulfok ha. Clearly see a diversion of attention away from the mounting evidence of fund misuse. Wow, mounting evidence of fund misuse. Anong basihan mo, Tulfo? COA ka ba? Ang COA nga, wala ngang findings, no, na final talaga mga kababayan ha. Grabe no, mapanghusga. Tapos sabi niya, ayaw kong manghusga. Hinusgahan na niya, mounting evidence of fund misuse. Under the Office of the Vice President, the Department of Education. Mr. Speaker, Pasipsip kay speaker mga kababayan, tambaluslos. Ay nako. the allegation of financial irregularities Financial irregularities. Laban kay Sara involving the Duterte. OBP and the DepEd are serious and demand answers. Sylvester. Nagde-demand ang answer si Sylvester mga kababayan. Tapos, nung tanungin mga kababayan, na totoo bang nag-identity theft ka? Sabi, tinti ako. Di na divert. Ikaw ang diversion. Budol. Filipino people Wow, Pilipino. Yan talaga ang ginagamit ng mga bulok ng politiko mga kababayan. Para ito sa taong bayan. Ito na mga kababayan, kakaumpisa pa lang, bulok na. serve accountability, transparency, Wow! And now- Nagsalita ng transparency ang mga hudas mga kababayan. Magkano nga ba ang tinanggap ng mga pumirma? Hindi ito pumirma mga kababayan dahil no need na dahil kasama ako sa Bagoong Pilipinas is like secure na ang aking pagkapanalo, top contender ako. honesty from their leaders. Wow, honesty. Galing pa sa tao mga kababayan na convicted sa cyber libel. Dahil convicted dahil sinungaling. Nagkakalat na kasinungalingan. Libel mga kababayan. Convicted ito sa Korte Suprema. Ewan lang natin bakit nakatakbo pa. Especially from someone who oversees billions of pesos meant to uplift the lives of Wow! How about yung amo mo na si Tambaluslos? Magkano kaya ang nagastos mga kababayan, no? Pera ng taong bayan para pang alok dito sa mga pumirma para ma-impeach si VP our Sara. citizens and improve the quality of education. Gumastos ng billions and billions siguro mga kababayan. Tapos ang kanilang dinahilan, 125 billion ni Sara Duterte. Tapos palagutin. Pero kakain tayo ng bilyones para sa impeachment. Animal. Ganito na ba kabulok ang Pilipinas? Of our children. Instead of addressing these issues head-on, they have chosen to create smoke screen. Smoke screen. Kasi yun yung panahon mga kababayan na nagalit si Sara Duterte. Tanggol agad si Tulfo. Fabricating baseless accusations against Speaker Ferdinand Martin Romualdez Ang tagapagtanggol ni Tamaluslos mga kababayan. Si Sara daw ang nagpa-fabricate. and other public officials. Public official ba yan si Admiral? Hindi. Si Nagnag, oo. Mr. Speaker, Grabe. Parang mga kababayan, no? Sip-sip na sip-sip ang birada, no? Mr. Speaker, pakinggan mo ako. Napakabait niyo. Ikaw na ang pinakamagaling, pinakamasusay na speaker sa buong mundo. Ay, nako, Tulfo. the Speaker of this House, Ferdinand Martin G. Romualdez, has shown exemplary leadership Exemplary leadership. Kung ang training ni Tulfo mga kababayan ay ang si Tambaluslos, ang kaniyang basis na exemplary leadership ay ang pinagagawa ni Tamba, delikado tayo Ganon din ang gagawin niya siguro. Kawawang Pilipinas mga in kababayan. ensuring that this chamber remains a bastion of transparency and Hindi ka ba tamaan ng kidlat dyan, Tulfo? Transparency pagmumukha mo. Yung impeachment pa nga lang mga kababayan, pailalim, Parang thief in the night. Last day talaga ng kanilang session, tapos hindi man lang pinag-usapan sa publiko, ha? Diretso. accountability. He Animal. has no time for petty political games. Ang petty. Okay yung ang His petty. focus is on serving the Filipino people. Shut up! Serving the Filipino people, tapos serving yourselves lang. Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa kabulukan ni Erwin Tulfo? Nakakaumpisa pa lang na bulok na. Anong masasabi niyo dito? Post the comments below.